Kaugnay po ng pagkakatanggal ni Al Vitangcol III bilang General Manager ng MRT, baka parayan po natin si DOT Secretary June Abaya. Secretary, good morning po. Kaigan, magandang umaga rin sa ating mga kababayan po. Ano ho ba ang nauna? Resignation niya o tinanggal siya? Well, una po yung nirelieve po siya sa pwesto. Nirelieve, opo. Nag-issue kami ng special order at napalitan siya ng OIC. Pero nung bandang hapon, nung nirequest ko isang USEC namin na kausapin siya, kusang loob siyang nagpahiwatig na nais na lang niya mag-apply ng resignation na supposed to be ngayon niyo dapat ibigay po sa amin ang kanyang resignation letter po. So wala pa po sa inyong tanggapan? Wala po. As of late last night, hindi ko pa po natanggap. Opo. Secretary, ang basehan po itong pagkakasangkot ng kanyang mga kamag-anak sa ilang proyekto ng MRT. Tama ho ba? Yun po yung naging basehan namin nung first time nag-issue kami ng, relief order niya. Dahil natanong ako ng isang kaibigan natin sa media. Opo. Tungkol doon at sa lahat ng tanong, lumang tugtugi na except doon sa fact na yon. So, mula doon ay connect namin sa back kung meron silang informasyon na nakuha dito at doon po sa nagmula po. So inamin po ni Vitangcol na tsuhin nga na misis niya? Hindi pa po. Wala pa. Yun yung very reason kung bakit ganun yung approach na. So ulitin lang po natin, siya po ay na-relieve at hindi siya nag-resign. Opo, una pong na-relieve but later in the day kahapon ay nagpahiwatig siya ay nais niya mag-submit na ng resignation letter po. So wala pa sa office yung resignation letter kasi may mga kumalat na resignation letter niya sa Twitter at Facebook. So hindi official yun. As of last night, wala po. Late na ako umalis sa opisina. Hindi ko pa natanggap. Secretary, kahit to na-relieve siya, tuloy investigasyon sa conflict of interest niya, yung pagbibigay ng kontrata sa tsuhin ng kanyang misis. Opo, tuloy pa rin ho yun. Yun lang, administratively, titingnan din namin kung anong impact ng resignation niya. But magandang malaman din kung totoo ba ito o hindi. So, alamin din po natin. Opo. Ngayon po sa House Committee on Good Government and Public Accountability, no, parang blue ribbon nila dyan, meron daw pong hearing sa DOTC official. Kasama ho ba si Vitangcol doon? Kasama po. Kasama rin ako doon. Kaya lilitaw ako doon at ipapaliwanag ko rin ng aking nalalaman. So, lahat ko may inimbitahan po. Baka doon niya naiabot yung resignation letter niya. Nasa kanya na ho yun. Sa akin naman, hindi naman kailangan ho doon. Okay. Ano ho pagkakaiba nitong huling expose ni Jarius Bondok ng Philippine Star sa kanyang column doon po sa Inicon issue? Ba't hindi ho agad siya na-relieve nung Inicon pa lang? Well, una magkaiba yung issue. Ito ay tukol sa kontrata ng isang maintenance provider na nagkaroon ng emergency procurement pero simplified bid, imbis na one-on-one. At ito'y nangyari at yung kontrata ay mula October 2012 hanggang August 2013. Yung sa una ay extortion try ang issue, ang allegations po doon. Doon ay bagamat hindi kaagad ay kusa siya nag-volunteer at nag-leave para sinabi niya para hindi mapatyan ng DOTC at malaya makapag-imbestiga. Ganun din ay dito po ay may existing contract bagamat tapos na on file na nais din naming protektahan. Yung una kwento ho ng ambassador ho yun na hindi naman nag-file ng complaint. Medyo nahirapan kaming paano gumalaw doon. Kaya yun ang basic difference itong dalawang issue. Secretary, sana lang po yung Honorito Chaneco. Okay naman po siya at mararamdaman ng mga suki ng MRT yung pagbabago doon. Well, unang-una si Joy. Joy po ang nickname niya. Siya pong current LRTA manager. Administrator. Administrator. Tapos siyang mechanical engineer at noong unang beses na naglibo si Mr. Vitangcol, siya rin pong OIC. At siguro yung pag-assign niyan, hindi po kagad
niya mapapaikli ang linya, sabi ko nga, mas ganun tumbling ko, ang tanging solusyon talaga ng pag-iikli ng linya ay paratingin yung mga bagong-bago ng MRT3 at hopefully yung prototype po niyan ay darating itong January, February, mga 1 month para i-certify namin na maayos at tama ang pagkagawa. From then on, may delivery of, sinasabi, 4 a month para makumpleto yung 48 bago matapos ang termino natin. Okay. Secretary, salamat po sa mabilis yung aksyon kay Bitangkol. Good morning po. Salamat, Igan. Salamat sa pagkakataon po. Salamat. DOTC Secretary June Abaya.